Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Isang karangalan na makakasama kayo 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa local government code. Lahat yan dito sa Barangay Tayo. Hello, hello, hello at welcome to another episode ng isang special message edition ng Sa Barangay Tayo. Pinangako po natin sa ating mga kabarangay, sa inyo po, na dadagdagan po natin ang ating mga episodes. Hindi lang po natin siyempre makakasama si Kap Dondon Kagawad Marie sapagkat meron silang mga trabaho, nasa barangay pa rin po sila. So alam niyo naman, pag sa barangay tayo, busy-busy po. Ito pong darating na linggo, meron ding isang special episode pa na magaganap at abangan niyo po yung special message episode ni SK May Salazar. Ngayong araw po, nako, tatlong magagandang mga tanong ang naandini sa ating pong table of contents para pag-usapan natin. Napakahalaga ng mga tanong na hindi natin pwedeng iwasan. Although, itong unang tanong matagal nating pinag-iisipan at matagal na pala-isipan din yan sa mga abogado, sa mga nakaupong kagawad, mga kapitan. At yung last two questions, yan po, magkakaroon po tayo ng discussion sa rules on succession tsaka sa interruption sa isang termino. Mahalaga po yan. Kasi meron mga nagtatanong na, nakatatlong term si Kagawad Butch, tatakbo na naman ng pang-apat. Pwede ba yun? Kaya abangan nyo mamaya, magandang tanong po yan, ha? Okay, so, unahin muna natin ang unang tanong na kung ang 2-year terms po ngayon ng mga nakaupo, masasabi nating unconstitutional. So, pag sinabi yon, kasi ang sabi sa Constitution, bawat elected official, 3 years. Ngayon nga naman, simula po noong na-cancel yung election and then sinabi ng Supreme Court na yung batas na pag-cancel po ng BSK election noong 2022, unconstitutional. So, tinuloy po noong 2023. Hence, ang epekto po nyo, nawalan ho ng 1 taon yung mga nakaupo ngayon. And mas lugi siguro yung mga first term, ano? So, pag-usapan po natin yun. Ang tanong sa amin ng mga kagawad na first term, unconstitutional ba yan, Kagawad Butch? Sabi ho sa Supreme Court in Borja versus Comelec, at lalong-lalo na sa Section 46 ng ating Local Government Code, ang sabi ng Constitution although 3-year terms ang mga elected official except for barangay... Ulitin ko yun. Although 3-year term ang mga local and national officials, ang mga barangay officials, exception. Ang mga barangay officials, ang term of office nila, ay depende kung ano ang ipapasa ng Kongreso. So may exception po yun. Although the Constitution states na from the President, may 6-year term, 1 year, 6-year, Congressman, 3 years, 3 terms, blah, 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 mayor, governors, wala ho sa Constitution ang barangay officials. Except na sinasabi po doon na ang Kongreso ang bahala sa kanila. Flexible ang magiging termino ng mga barangay officials depende sa wisdom ng ating mga mambabatas. Kaya, nagkaroon tayo ngayon ng fixing of term limits na proposal. So, to answer your question po, unconstitutional ba yung 2 years? Dahil nakasaad sa Constitution 3 years. Ang nakasaad lang po sa Constitution, national and local government officials. Wala hong nakalagay na barangay officials 3 years, 3 terms. Wala ho. So, yung tanong, mali po. Ang tanong dapat, ano talaga ang term ng officials?
hindi siya unconstitutional. Walang constitutional question ang 2-year term because there is no constitutional basis. Except, of course, yung sinasabi lang na konstitusyon na bahala na ang Kongreso sa termino ninyo kung ilan o paano. Ayan po yan. Kaya po ngayon meron pong proposal na maging 6 years. Siyempre, ibang usapan na po yun, ano? Kaya, yun na nga po, ang ating pong kasagutan, hindi po unconstitutional yung 2-year term. Kasi wala hong constitutional basis. Ayan. Okay. Pangalawang tanong para po sa mga punong barangay na suspindi, tapos tumatakbo, halimbawa, for their third term, ano? O kaya sinabi nga na suspindi kung pwede pa silang tumakbo. Okay, pero bago yun, ang tanong natin halimbawa, ang kapitan na-suspend, halimbawa, for graft and corruption o kaya nanuntok. So, sinuspend siya ng DILG o kung sino man, wala na tayo sa kaso, basta na-suspend siya ng 1 taon. Nawalan siya ng 1 taon. Okay, a matter of succession, ang tanong ganito. Yung kagawad number 1 na papalit, dating 3-term kapitan, pwede ba daw siyang mag-assume as acting punong barangay? And the answer ng Supreme Court in Borja versus Comelec is yes, pwede. Bakit? Kapitan siya ng 3 terms. Ngayon, mag-a-acting kapitan siya because he was elected as kagawad. First term niya as kagawad. Bumaba na siya as kagawad. At kinakailangan, pagka nawala ang kapitan, by virtue of death, incapacity, or any legal impediment, dapat yung number 1 kagawad, which is siya na naging 3-term kapitan, ay dapat niyang gampanan. Okay. Simpleng tanong po yan. Under Section 46, ito po ang tatandaan ninyo. Ang number 1 kagawad sa Rules of Succession, automatically assumes the power, responsibilities, and functions of the punong barangay as acting kapitan under the rule of succession. Ibig sabihin, hindi na pinagbubutuhan yan. Pagka ang kapitan masuspende ng 1 taon, sinabi na natin sa under Section 46, pag more than 30 days, 30 working days, pwede na ang number 1 kagawad na tumakbo. Okay. Nakabalik na ngayon, ito na ang third question natin. Nakabalik na ngayon si kapitan. Si kapitan na-elect, sabihin na natin, first term, second term, itong third term niya, nasuspende siya. Suspende 1 year. Ngayon, bumalik na siya. Si kagawad, number 1, bumalik na sa pagiging kagawad. Kasi meron pang mga 1 year and a half bago mag-eleksyon. So, natapos na yung termino. Nag 1 year and a half na. Sabi ni kapitan, tatakbo pa ako ng isa. Pwede pa. Although 3 beses siyang na-elect. 3 beses siyang na-elect ng taong bayan as punong barangay. Pero nasuspende siya ng 1 taon. Pwede po ba siyang tumakbo? Nakalalabasan 4th term. Kung bibilangin natin, parang 4th term. Ang sabi ng Supreme Court under Borja versus Comelec, yes, pwede. Kasi under sa Constitution at saka sa Local Government Code, tinawag yung kodigo ko, dapat para masabi mo na naka 3 terms ang isang elected barangay official, kinakailangan naka 3 times elected siya and kinakailangan fully served. Fully served meaning kung nasuspindi siya ng 6 na buwan, 1 taon, 2 taon, bla bla bla, hindi yan nakompleto ang 1 termino. So, pwede pa daw siyang tumakbo ng isa. Okay, babalikan ko po yun Babalikan po natin yan. Ano na ngayon ang mangyayari doon sa isang kagawad? Yung si 3-term kapitan dati na naging kagawad, tapos na-interrupt din yung service niya dahil naging punong barangay, acting punong barangay. At ngayon bumalik na siya kagawad.
ay naka-3-term kagawad. Pwede ba ba siyang tumakbo ng pang 4th term? Halimbawa, kung naka-3-term kagawad siya. Sabi rin ng Supreme Court, under the Local Government Code, kinakailangan magsilbi ang isang barangay official, punong barangay or kagawad, ng 3 consecutive elected terms at kinakailangan fully served. Ibig sabihin, without any interruption. So lumalabas parang magiging pwede silang tumakbo ng pang 4th term dahil merong interruption sa kanilang termino. Alam nyo, Supreme Court decision yan at saka under the Constitution and of course nasa Local Government Code. Pero sangayon ba tayo dyan? Ako ito opinion ko, hindi ako sangayon dyan sapagkat sinuspend na nga nagnakaw o nanuntok. 1 taon sinuspend, i-reward mo pa ng isa pang term. Dapat napapag-usapan yan sa Kongreso. Kaya nga siya suspended dahil deserve niya masuspend. Kaya siya na-suspend. Hindi yan dapat sinasabing interruption. Dapat yan by virtue of what he has done sa kanyang wrongdoing, tama lang na masuspend siya. Pero huwag niya sasabing interruption. Tapos sasabihin niyo interruption, i-reward nyo ngayon na dapat magkaroon siya ng 4th term. Samantalang balasubas siya noong termino na yon na siya ay sinuspend dahil siguro nagnakaw or nanuntok or conduct ang becoming. Kung ano man, wala na tayo doon. Basta nasuspend siya dahil may ginawa siya masama. And then magre-reward tayo ng isa pang term just because meron tayong provision na kinakailangan fully served ang isang term. Kasi pag wala yung 3 consecutive elected as barangay kagawad o kapitan at wala yung fully served the entire duration of the term, mawala lang isa doon. Pwede ka pa ulit tumakbo. So, ayun po ang tanong doon. Last question. Okay, ito, dagdag lang naman to no? Pero madalas itong nakikita ko po sa ating pong messages sa mga nagte-text sa akin. Minsan tinatawag po sa atin ang ating po mga kagawad. Kagawad Butch, ayoko magkapitan. Kahit na rules of succession yan. Yung kapitan namin nasuspinde o kaya nagkasakit. Sabi, 1 taon daw bago makarecover sa atake sa puso. So babalik din naman siya. Ayoko. Kasi kahit number 1 ako, ayoko maging kapitan. Pwede ba yon? Under the Local Government Code, tsaka under Borja versus Comelec, the number 1 sangguniang barangay member shall assume the office of the punong barangay. Number 1. Number 2, it is not only a right, hindi lang siya karapatan ng number 1 kagawad. It is a duty. Ibig sabihin, you are duty bound. Kahit na hindi ka handa, kahit na ayaw mo maging kapitan, kahit na ayaw mo talaga ng problema sa buhay dahil ang hirap ng kapitan, 24 oras yan. Hindi pwede. Under the law, you are duty-bound to assume the responsibilities, duties, powers, and functions of the punong barangay. Paano nga kung ayaw, kagawad? Kakasuhan ka ng dereliction of duty. Ibig sabihin, hindi mo ginawa yung duty mo. Ayaw ni number 2, kakasuhan ng dereliction of duty. Si number 3, pumayag na kasi nakasuhan na yung dalawa. Oh yes, yun. Pwede yun. Pero pag hindi mo inassume yung responsibilidad mo at mandato mo as a public official, kung nawala ang iyong kapitan, kakasuhan ka ng dereliction of duty, pwede kang papatanggal sa opisinang kinauupuan ninyo. So sana po maliwanag ang pagkaka-explain ko. Pasensya na minsan kung lumalaktaw, minsan nalilito, hindi rin tayo masyadong magaling sa explanation. Pero I'm trying my best dahil ito naman po ay sinusundan po natin ang mga legal jurisprudence, DILG legal opinions, at saka ang mga provisions sa Local Government Code. Although pinapasukan ko ng opinion ko paminsan-minsan para tayo ay nag-iisip at nag-aanalisa. Kaya in behalf of Punong Barangay, Kapitan Dondon Francisco, Kagawad Marie Formentera, at SK May Salazar, kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Sa Barangay Tayo, sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay